the Group 4 and we are assigned to report some topics under the subject ASC 21 or Introduction to Livestock and Poultry Production. Those topics we're going to discuss was related in the ruminant animals here in the Philippines, which are the goat, sheep, cattle, and buffalo. By giving you a recap on our previous discussion, yung ruminants, it is animals having a core compartment of stomach which they use to digest the roughage, grass, hay, and other feed crops that they eat. To start the introduction, ruminants plays a significant role in the Philippines, specifically in agricultural sector. So, bakit daw? Kasi they serve as a source of food, which is yun nga yung meat, milk, and other dairy products. They also contribute to the livelihood of many Filipinos, particularly those in rural areas. So, yung mga farmers nga, sa mga domesticated ruminants sila nag-rely to be used in farming, specifically sa plowing or yung sa tillage of soil, and then also through rearing of animals to gain profit, or yung nag-aalaga sila ng animals like yun nga, mga ruminants like kambing, kalabaw, baka, para ibenta nila and then kumita sila, ganun. Also, beneficial din yung mga ruminant not just in farming but also in transportations. As we all know, na yung buffalo is the number one ruminant when we talk about the plowing and also the transportation purposes. And then, their manures. Their manures is also a valuable resource. It is used as a natural fertilizer to enrich the soil and promote crop growth. Not just that, ruminants also contributes to the country's economy. So, nakakatulong din yung presence ng ruminants para mapuunlad yung ekonomiya natin. As the ruminants contributes to a significant portion of the Philippines' gross domestic product or GDP. However, it also important to note that ruminants, like other livestock, needs to be managed sustainably. Overgrazing can lead to land degradation, and ruminants also produce methane. So, hindi lang yung mga positive or beneficial effects nila or dulot nila sa mga, not just in the environment but also sa farmers. Ruminants also produce a methane gas as part of their natural digestion process, wherein yung methane gas, it is a potent greenhouse gas that contributes to the climate change. So, from that, hindi lang sila beneficial, pero meron din silang masamang dulot, syempre. Kapag sa pagdami ng population ng mga ruminants dito sa mundo, meron din silang negative effect dito in a way na makakasama sa environment. So, it is crucial to balance their benefits with environmental consideration. Furthermore, the three following topics as a content of this report was age determination of ruminants, matatakal yan. Second was weight approximation, and third is the selection and culling. So, the first topic will be discussed by Miss Maui Jane Cueto. Maui Jane, take it away. Hello po, ang topic ko po ay age determination ng cattle and age determination ng goat. Beef cattle depend on the forage as their major source of nutrients. So, ayon dito, ang mga cattle ay umaasa sa forage bilang kanilang pangunahing pinagkukuhaan ng nutrients to be able to graze and physically break the roughage down into the small particles. Ang mga ngipin ng hayop ay dapat nasa good condition din. Ang edad ng cattle ay may direct effect din sa ngipin ng hayop. Ang kakayahang pag-estimate sa edad ng isang hayop ay isang mahalagang factor sa paggawa ng desisyon sa pamamahala. Sinasabi na ang ngipin ng hayop ay karaniwang ginagamit bilang isang tagapagpahiwatig ng edad ng isang hayop. Sa pamamagitan ng ngipin ito, maaaring malaman ang edad kapag ang aktwal na petsa ng kanyang kapanganakan ay hindi na maalala pa. Ang buong hanay ng 8 pansamantalang insensor ay lumilitaw sa guya sa edad na 1 buwang gulang. Ang unang 2 ginang insensor ay pinapalitan ng permanent ng ngipin ito sa pamagitan ng 2 taong gulang. Sa pamagitan naman ng 3 taon ng unang nasa gitnang bahagi nito ay ganap na nabubuo na. Kapag 4 na taon naman na ang isang cattle, ang pangalawang hanay na nasa
gitnang bahagi nito ay kumpleto na. Sa edad naman nito na 5 taong gulang, ang hayop ay karaniwang maisang buong hanin ng mga insensor, habang ang pinaka nasa sulok nito ay nasa pinakaloob na bahagi ng kanyang bibig ay fully develop na. Ang ngipin nito ay nagiging kapansin-pansin na rin. Sa edad naman at 12 taong gulang ng isang cattle, ang ngipin nito ay nagiging tatsulok na, yung nagkakaroon siya ng hugis. Dahilan ito ng kanyang edad. Ang edad ng isang cattle ay natutukoy sa pamagitan sa pagsusuri na nga sa kanyang ngipin at hindi sa pamagitan nito ng sungay o yung haba ng tail brush. The age of determination of the cattle can be done through the several methods. Katulad na lang dito ay yung dentation. Sa dentation, so ayon dito, ang dentation ay isang paraan sa pagsusuri ng ngipin ng hayop. Ang edad ng cattle ay malalaman sa partikular na yugto ng kanyang ngipin at sa pagbabago ng hitsura ng kanyang ngipin. Ang ngipin ng ruminants ay tinatawag na may pattern. Ang una na dito ay yung pag-usbong ng ngipin o yung paglabas nito. At ang isa pa ay ang pagbabago-bago ng hugis nito. Sa pamagitan nito, maaaring matansya ng mga veterinaryo o yung mga professional ang kanilang edad. Horn-grown rings. Similar to tree ring, each year a new ring is formed into the base of the horn. So, dito naman, yung ilang breeds na mayroong sungay, like for example, longhorn, meron tayong tinatawag na horn-grown ring. Maaaring magamit din upang matukoy ang edad. Katulad ng tree ring, ito yung nasa puno ng sungay. Sa bawat taon, nabubuo ang bagong tree rings based sa kanyang sungay. Body conditioning scoring. Sa body condition scoring, bagamat hindi direct or siguradong masasabi ang edad ng cattle sa pamagitan ng body condition scoring o yung paglalagay naman ng marka sa kondisyon ng katawan ay maaari makapagbigay ng pag-estimate sa maturity ng isang cattle na nag-uugnay sa kanyang edad. Marking or yung tattoos. Marking tattoos, ito yung kung saan ang bawat isang individual na cattle ay minamarkahan o tinatato ang pitsa ng kanyang kapanganakan nito noong mas bata pa ito. Para ito sa identification purposes, ang information na ito ay maaaring mabilis ang pagtukoy sa kasalukuyang edad nito. Mahalaga din na tandaan na ang pamarang ito ay hindi palagi nakapagbibigay ng 100% na tama yung pagtukoy na nga sa edad sa pamagitan ng ngipin nito. Nakakapagbigay lang ito ng idea sa pag-estimate sa iba't ibang indicators. Pinapaalala din na ang pag-consult sa mga veterinarian o yung may experience ng professional ay nire-recommend upang matiyak talaga yung determination ng isang hayop kagaya na lang ng cattle. Age determination ng goat. The age determination of a goat can be done by examining various factors such as the teeth, horns, body size, and general appearance. So, ayon dito, ang pagtukoy sa edad ng isang kambing sa iba't ibang paraan, isa na dito ay pagsusuri sa ngipin, sa sungay, at sa pagsukat sa katawan or sa general appearance. Ang age ng isang kambing ay maaaring ma-estimate mula sa ngipin nito. Tulad na lang ng sheep, ang permanent na sensor ng mga goat ay nag-i-erupt during their lifespan, at ang mga ito ay maaaring mag-iba sa pamagitan ng individual na hayop. Ang kaalaman sa different time ng interval sa basis for estimating age, tulad na lang lahat ng ruminant, ang mga kambing ay mayroon lamang mga ngipin sa harap ng ancestor sa ibabang panga nito, at ang mga kambing ay nagkakaroon ng dalawang set ng ngipin during their life. The first of them, called milk teeth, are replaced progressively from the center by larger permanent teeth. Ang gitnang ngipin ng kambing ay unang nag-i-erupt o yung lumalabas bilang isang pares. Pagkatapos nito ay susunod namang lalabas ang isang pares ng ngipin sa bawat part ng mga gitnang mga ngipin hanggang sa magkaroon ng walang permanent na mga ngipin. Binabase ang edad ng kambing sa paglitaw ng kanilang mga ngipin. How to tell the age of goat?
full mouths. Ang ibig sabihin nito, ang ngipin sa loob na bahagi ay lumalabas at hindi pa makikita. Ang palatandaan na may pagkasira o yung pagkawala ng kulay dahilan ng edad. Sound mouth. All 8 teeth are intact, showing some wear but are still firmly in place. Ayon dito, ang lahat ng walang ngipin ay buo. Dito naman ay nagpapakita na ng ilang pagkasira ngunit matibay pa rin sa mga lugar na pinagmulan nito yung pinagsibulan ng ngipin. Broken mouth. Ayon dito naman, ang nag-describe sa pagkawala ng ilan o yung lahat ng permanent ng mga ngipin ng kambing sa stage na ito, ang edad ng goat ay na kung saan nag-iiba. Ang pangunahing dahilan nito ay ang environment. Gawa ng kanyang mga kinakain o yung kanyang iba't ibang uri ng kanyang nakakain. At isa na dito na rin ay yung dami na ginagamit na feed. Gummy. All teeth are either broken, worm down to the gums, or falling out. A gummy animal is usually old and may have difficulty in maintaining its condition of feed condition or hard. Ang ibig sabihin nito, lahat ng ngipin ay maaaring masira hanggang gilagid o yung gums ng isang kambing. Ang gums ng mga hayop ay usually dito ay old na o nahihirapan na ditong ma-maintain ang maayos na kondisyon ng kanilang ngipin. Ang ngipin ng hayop ay pinakamadaling paraan para malaman ang edad ng mga kambing o yung iba't iba pang mga ruminant. May mga edad ng kambing na tinitingnan para malaman ang edad nito. Kapag 2 weeks old ang isang kambing, sa unang 2 linggong gulang, nagsisimula na lumitaw ang kanyang mga ancestor ng milk. Kapag 4 weeks old na siya, kumpleto na ang lahat ng 8 ngipin niya. Kapag 6 months old, ang pang-adult na mga ancestor ay nagsisimula na lumabas. Kapag 12 months old, sa edad na ito, 8 pang adult front ancestor ay nasa harap na bahagi na. Kapag 18 months old, dito naman usually has of permanent adult molars fully erupted. Horns. Sa horns, ilan sa mga lahi tulad na lang ng alpha goat, hindi lahat sa ngipin maaaring matukoy ang edad. Maaari din sa sungay. Nagsisimula ang pagbuo sa sungay sa loob lang ng ilang linggo pagkatapos ng kapanganakan at unti-unting lumalaki habang lumilipas ang panahon. Ganun pa man, hindi lahat ng kambing ay may sungay. Ito ay dahil sa selective breeding practices. Meron tayong tinatawag na size and body develop. Habang tumatanda ang kambing, sila ay nag-i-increase ng size or proportionally kumpara noong mas bata pa sila. Ang pag-observe sa overall body structure maaaring magbigay ng insight sa pag-approximate ng age range. It is important to note that these methods provide rough estimate that rather than exact age dahil ang bawat isa ay may pagkakaiba-iba rin. Good evening po. Ang topic ko po is all about age determination of pupalo and age determination of sheep. Ang pagtukoy daw po sa edad ng mga kalabaw ay maaaring ma-estimate sa pamamagitan ng iba't ibang pisikal na katangian. Ang pag-aaral ng kanilang mga ngipin, pag-unlad ng mga sungay, laki ng katawan at mga palatandaan ng kahingahonan tulad ng pagbabago sa ugali at pisikal na anyo ay ilan sa mga karaniwang paraan. Ang mga mas bata ay karaniwang may mas makinis na sungay, mas malambot na kuko at mga ngipin na mas kaunti ang pagkakaayos. Samantalang ang mga mas matatanda ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkasira sa mga ngipin, mas magaspang na sungay at mas madalas sa mas panlabas na anyo. A veterinarian or experienced individual can often make a reasonable estimation of age based on these factors. Sinasabi po ng ang isang veterinaryo o yung may mga karanasan sa ganitong gawain is mas nakakatulong sa kung paano mas mapapadali ang pag-alam sa pagtansya ng edad batay sa mga nabanggit na karakteristik. Ang mga karanasan sa pakikipag-ugnayan sa mga hayop at pag-aaral sa mga ito ay nagbibigay ng kaalaman sa tamang pagtukoy ng edad based sa mga pisikal na katangian na ito. Meron pang mga several methods ang sa age determination ng water buffaloes.
Una po is teeth examination. Sa teeth examination po is nakapaloob dito yung incisor teeth or dental eruption and wear. Incisor teeth is the age estimation primarily focuses on the incisor teeth. Sa pagtingin lang po sa mga ngipin ng kalabaw, ang mga incisor teeth ang pangunahing tinitingnan para sa pag-estimate ng edad. Sa mga mas batang water buffalo, ang kanilang mga incisor ay inakaraniwang mas makinis, mas maputi at mas dikit sa isa't isa. Habang sila ito tumatanda, ang mga ngipin na ito ay nagkakaroon ng abrasion, lumuluwag at maaaring magpakita ng mga palatandaan ng pagkasira o pinsala. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga kalidad at kalagayan ng mga incisor teeth, maaaring makapagsilbing tanda ito ng edad ng kalabaw. Ang pagsusuri sa pagkausad, pagkakaayos, at pagkakaroon ng espasyo sa pagitan ng mga ngipin ay nagbibigay ng impormasyon sa proseso ng pagtanda ng hayop. Ang pagbabago sa anyo ng mga ngipin ay mahalagang tandaan upang masuri ang posibleng edad ng isang water buffalo. Sunod naman po is dental eruption and wear. A veterinarian or experienced individual can examine the eruption pattern and wear of the incisors teeth to estimate age. Ang dental eruption daw po at dental wear ay dalawang magkaibang konsepto sa pagtukoy ng edad ng mga hayop batay sa kanilang ngipin. Ang dental eruption ay tumutukoy sa paglabas ng mga ngipin mula sa gilid ng gilagid pataas patungo sa kanilang tamang posisyon sa bibig. Ito ay isang mahalagang palatandaan ng edad sa mga hayop lalo na sa mga bagong panganak. Ang mga batang water buffalo ay mayroong tinatawag na milk teeth o temporary teeth na sa huli ay papalitan ng permanenteng mga ngipin habang sila ay lumalaki. Ang pag-aaral ng pag-erap ng mga ngipin at kung paano sila tumutubo sa bibig ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa edad ng isang kalabaw. Sa kabilang banda, ang dental wear ay tumutukoy sa pagkasira o pagka-abrade ng ngipin sa paglipas ng panahon dahil sa pagkain, pagmuyaw, pang mga gawain ng isang kalabaw. Habang ang mga kalabaw ay tumatanda, maaaring mapansin ang mga pagbabago sa itsura ng kanilang mga ngipin. Ang mga ngipin na madalas gamitin ay maaaring magpakita ng wear and tear. Ang pag-aaral nito ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng edad ng isang kalabaw. Sa pamamagitan ng pagsasama ng impormasyon mula sa dental eruption at dental wear, maaaring mas maging tumpak ang pagtansya ng edad ng isang hayop ng isang veterinaryo o kahit na yung isang taong may karanasan sa ganitong pag-alam ng edad ng isang kalabaw. Kasunod naman po is physical characteristic. Nakapaloob sa physical characteristic ay yung horn growth. Horns can be indicative of age but it varies among individuals and breeds. Ang paglaki ng mga sungay po o horns ay maaaring maging isang indikasyon ng edad, ngunit ito ay maaaring mag-iba-iba depende sa bawat individual at uri ng isang kalabaw. Sa karamihan ng mga kalabaw, karaniwan ng mga batang kalabaw ay mayroong mas maliit at mas makinis na mga sungay na unti-unting lumalaki at kumukurba habang sila ay tumatanda. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga paglaki at kurba ng mga sungay, maaaring magbigay ng hints sa edad ng isang kalabaw. Gayunpaman, ang parang ito lamang ay maaaring hindi magbigay ng lubos na tumpak na pagtansya ng edad. Ito ay dahil sa iba't ibang kadahilan tulad ng mga bawat individual ng kalabaw, uri ng lahi at iba pang mga faktor na maaaring makaapekto sa paglago ng kanilang mga sungay. Mahalaga rin daw pong isaalang-alang na hindi lamang ito ang tanging basihan sa pagtukoy ng edad ng isang kalabaw. Karaniwang ito ginagamitan ng iba pang mga pamamaraan tulad ng pagsusuri sa ngipin, katulad po ng mga nabanggit ko kanina na incisor teeth, dental eruption and wear. Sa body condition naman po, sa katawan ng mga batang kalabaw ay karaniwang mas makinis at mas malambot ang hugis kumpara sa mga mas matatanda na. Habang sila ay tumatanda, maaaring makita ang mga palatandaan ng pagtanda sa kanilang katawan. Una, maaaring magpakita ng pagkawala ng kaalamnan o muscle loss ang mas matandang kalabaw. Ito ay maaaring maging halata sa pamamagitan ng pagkabawas ng kanilang muscle mass at maaaring magdulot ng pagiging mas payat o hindi kasing malaman ng katawan. Pangalawa, ang mga mas matatandang kalabaw ay maaaring magpakita ng stiffness or paninigas sa mga kasukasuan tulad ng mga tuhod, balakang at mga bahagi ng katawan.
Ang ganitong palatandaan ng stiffness ay maaaring magresulta sa mas pagiging hindi maliksi o mas mahirap sa paggalaw ng mga matatandang kalabaw. At panghuli naman po is ang mga mas matatandang kalabaw daw po is maaaring magpakita ng isang rug appearance. Ito ay maaaring maipakita sa pamamagitan ng kanilang balahibo na posibleng maging mas hindi maganda o magulo at maaaring magkaroon ng mga mark o pasa sa kanilang katawan na nagmumula sa mga nakaraang mga pangyayari o mga karanasan. Sa mga nabanggit na mga pagbabago sa katawan ng kalabaw mula sa kabataan hanggang sa pagtanda, maaaring magbigay ito ng indikasyon o palatandaan ng edad ng hayop. Gayun pa man, mahalaga pa rin na isalang-alang ang iba pang mga faktor at pamamaraan sa pagtukoy ng edad ng isang kalabaw upang masiguro na mas tumpak ang pag-estimate natin ng edad ng mga ito. Sunod naman po is veterinary assessment. Nakapaloob dito yung body health and condition at x-ray and test. Ang pagsusuri ng isang veterinaryo sa kalusugan at kondisyon ng katawan ng isang kalabaw ay isang mahalagang hakbang para matukoy ang kalagayan nito. Sa pamamagitan ng isang pagsusuri, ang veterinaryo ay maaaring suriin ang pangkalat ng kalagayan ng kalabaw. Kasama dito ang pagsusuri sa kalusugan ng balat, buhok at mga bahagi ng katawan upang makita kung may mga palatandaan ng mga kondisyon ng sakit. Ang ganitong mga pagsusuri maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa pangkalat ng kalusugan ng kalabaw. Ang veterinaryo daw po is maaaring suriin ang kakayahang gumalaw ng mga joint flexibility ng kalabaw. Ito ay mahalaga upang masuri ang kalagayan ng mga tuhod, balakang at iba pang mga kasukas kung sila ay maigsi o may problema sa paggalaw. Ang pagsusuri daw po ng isang veterinaryo at nagbibigay ng mga mas detalyadong impormasyon tungkol sa kalagayan ng kalabaw kasama ng pangalatandaan ng pagtanda na makakatulong upang masuri ang kalagayan nito at may bigay ang tamang pangangalaga at pag-aalaga. Sunod naman po is yung x-rays and tests. Yung paggamit lang po ng mga advanced diagnostic test tulad ng x-ray, maaaring magbigay ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa mga bahagi ng kalabaw lalo na sa buto at mga na makakatulong sa pagtansya ng edad nito. Sa pamamagitan ng x-ray, maaaring makita ng isang veterinaryo ang pagbabago sa mga buto na maaaring kaugnay sa pagtanda. Ang pag-aaral sa mga buto ay maaaring magpakita ng mga indikasyon tulad ng pagbabago sa density ng buto, paglabas ng mga growth plate o anumang mga senyalis ng degenerative changes sa mga kasukasan ng isang kalabaw. Ang ganitong mga palatandaan ay maaaring maging batayan sa pagtukoy ng edad ng isang kalabaw. Bukod sa x-rays, maaari ring gamitin ng veterinaryo ang pang mga advanced diagnostic test tulad ng CT scan or para mas detalyado pang suriin ng kalagayan ng buto at iba pang bahagi ng katawan. Ang mga technique na ito ay maaaring magbigay ng mas malalim ng kaalaman sa mga bahagi ng katawan na maaaring hindi gaanong maobserbahan sa simpleng pagsusuri. Sa pangkalahatan ng paggamit ng advanced diagnostic test ay isang epektibong paraan upang masuri ng isang veterinaryo ang bahagi ng katawan ng kalabaw na hindi madalas ma-access o makita sa simpleng pagsusuri lamang. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na kaalaman at impormasyon na maaaring gamitin upang matukoy ang posibleng edad ng isang kalabaw. Sunod naman po is records. Nakapaloob sa records yung breeder or previous owner records. Ang mga record mula sa mga breeders o mga dating may-ari ng kalabaw ay maaaring maglaman ng impormasyon tungkol sa petsa ng kapanganakan o edad ng kalabaw. Kapag mayroon daw pong mga dokumento o record mula sa mga breeders o dating may-ari, karaniwang itong naglalaman ng mga mahalagang impormasyon tulad ng petsa ng kapanganakan, petsa sa pagbili o iba pang detalye tungkol sa pag-aalaga ng hayop. Sa pamamagitan ng mga ganitong record, maaaring malaman ang eksaktong petsa kung kailan isinilang ang kalabaw o kung gaano na ito katanda. Minsan ang mga record na ito ay maaaring maging napaka-valuable lalo na kung mayroon dokumentadong impormasyon tungkol sa paglaki, mga bakutan na tatanggap o iba pang pangyayari na may kaugnay sa kalusugan at edad ng kalabaw. Ito ay maaaring maging isa sa pinakatumpak na paraan upang matukoy ang tunay na edad ng hayop. Age determination of buffalo. Sa under 3 years old na permanent teeth, dito po is tinutukoy yung sa edad na ito, ang kalabaw ay hindi pa ganap na mayroong permanenteng mga ngipin. Karaniwan pa rin silang may milk teeth o temporary teeth lamang.
Then ang mga sa 2 years 6 months, kapag daw po ang kalabaw ay mayroon ng 2 permanenteng ngipin, maaaring ito ay nasa edad na 2 taon at 6 na buwan. Sa 3 years 6 months, sa 3 taon na ito at 6 na buwan, maaaring magkaroon na ng 4 na permanenteng ngipin ang kalabaw. Sa 4 years 6 months, 6 permanent teeth, 4 na taon at 6 na buwan. Kapag ang kalabaw ay nasa 4 na taon at 6 na buwan na, maaaring may 6 na permanenteng ngipin na ito. Sa 5 to 6 years, sa edad na ito, karaniwan ang meron ng 8 permanenteng ngipin ng isang kalabaw. Kapag old animal na po, kapag matapos ng 5 hanggang 6 na taon na halata ang pangkalatang itsura ng kalabaw at ang kondisyon ng kanyang mga ngipin, subalit ng kanyang tumpak na edad ng isang matandang kalabaw ay maaaring mahirap nang matukoy ng eksakto batay lamang sa pamamagitan ng ngipin. Ang sunod ko naman pong report is about age determination of sheep. Ang mga tupay may 8 ngipin na lumalabas sa tiyak na edad at ang pagkabawas at paglaki nito ay tumutulong sa pag-estimate ng kanilang edad. May iba pang senyales tulad ng pag-unlad at pagbawas sa mga mothers, pagbabago sa hugis ng katawan at paglaki ng sungay na nag-iiba depende sa lahi. Bukod dito, ang pagtingin sa pagsilang at pagkasira ng ngipin kasamang pagbabagong pisikal ay nakatutulong sa mga magsasaka at mga veterinaryo para masuri ang edad ng isang sheep para sa pangangalaga at kalusugan nila. Meron po several methods ang age determination ng sheep. First is dental examination. This is the most common method. Sheep have a set incisor teeth in both their upper and lower jaws. Ang dental examination daw po ay karaniwang paraan para matukoy ang edad ng mga tupa. Sa pamamagitan nito, tinitingnan ng mga ngipin ng mga tupa, lalo na ang mga incisor teeth sa itaas at ibaba. Sa pamamagitan ng bilang, pagkakaayos at pagtingin sa kalagayan ng mga ngipin, maaring masura ang edad ng mga tupa. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga ngipin ng sheep, maaring masabi ang katandaan nito. Ang mga bata pang tupay may mga temporary teeth na unti-unting napapalitan ng mga permanenteng mga ngipin habang sila ay lumalaki. Sunod naman po is incisor teeth. Sheep have 8 incisors in the lower jaw and none in the upper jaw. The eruption and replacement of this incisor provide clues about the age. Ang incisors ng mga tupay may mga ngipin sa harap ng kanilang bibig. Sa ibaba ng kanilang bibig, mayroon silang 8 incisors samantalang wala silang incisor sa itaas. Ang pag-check sa bilang or pagkakapodpod at pagpapalit ng mga incisors na ito ay makakatulong sa pagtansya ng edad ng isang sheep. Kapag tinitingnan ito, masasabi kung gaano nakatagal at kung gaano kadalas ginagamit ng isang tupa ang kanilang mga ngipin, kaya makakatulong ito sa pag-estimate ng kanilang edad. Ito po is maaaring magbigay ng maaari nating malaman kung gaano nakatanda ang isang tupa sa pamamagitan ng pagtingin natin dun sa mga incisors teeth na kanila sa ibaba at itaas ng kanilang mga bibig. Sunod naman po is wear patterns. Dito po is tumutukoy na habang tumatanda daw po ang mga tupa, nagkakaroon ng pagkasira ang kanilang mga ngipin dahil sa kagat ng pagkain at iba pang mga pangangailangan nila. Sa bawat taon ng kanilang buhay, ang ngipin ng tupa ay maaaring magpakita ng mga palatandaan ng pagkakasira o pagkawala ng kanyang natural na anyo. Ang mga batang tupa ay karaniwang may mas matalim at hindi gaano napupudpod ng mga ngipin kumpara sa mga mas matanda na. Ito ay dahil ang kanilang mga ngipin ay mas bago at hindi pa gaano nababawasan ng haba o lapa dulot ng pagkakasira. Sa kabilang banda, ang mga mas matandang tupa ay may mga ngipin na mas pudpod na dahil sa taon ng paggamit at pagsusumon ng kanilang pagkain. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga wear patterns na ito, maaari natin masuri ang kalakasan ng mga ngipin ng tupa at magbigay ng mga tinatayang edad batay dito. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga ito,
maaari tayong makapagbigay ng mga pagtatansya sa edad ng tupa at maunawaan ang kanilang kalagayan sa kalusugan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagnenegosyo ng mga tupa at nagbibigay sa mga tagapag-alaga ng hayop na mas mapangalagaan ng kalusugan at pangangailangan ng kanilang katawan. Sunod naman po is horn growth. Malalaman natin ang edad ng isang tupa sa kanilang sungay. Ang mga layers o rings sa sungay ay maaaring magbigay ng tala ng edad ng hayop. Ang bawat taon, bumubuo ng bagong ring o layers sa sungay na parang ang nangyayari sa mga kahoy na nagkakaroon ng bagong ring kada taon. Ang proseso ng pagbuo ng mga rings na sungay ay katulad sa paglaki ng mga kahoy. Sa bawat taon, habang lumalaki ang isang sheep, nagkakaroon ito ng bagong layer sa kanyang sungay na nagre-resulta sa pagkakaroon ng mga visible rings. Sa pamamagitan ng pagbilang ng mga ito, maaaring matukoy ang edad ng hayop. Karaniwang mas madaling mabilang ang mga rings sa mga bata o mga hindi pa ganap na matanda. Ang pagbibigay halaga sa edad sa pamamagitan ng pagbilang ng mga rings sa sungay ay isang mahalagang paraan sa pag-aaral ng populasyon ng mga hayop, pagmamanage sa kanilang habitat at pagsasagawa ng mga statistics sa kanilang demograpiko. Ito ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga nag-aalaga ng hayop upang maunawaan ang kalagayan ng kalusugan at paglaki ng mga ito. Sa pangkalahatan po, ang mga pamamaraang ito ay karaniwang ginagamit ng sabay-sabay sapagkat sa isang pamamaraan lamang ay maaaring hindi magbigay ng eksaktong pagtukoy ng edad. Karaniwang mga veterinaryo, mga magsasaka ng tupa at mga mananaliksik ay gumagamit ng mga teknik na ito upang masuri ang edad ng mga tupa para sa pag-aalaga, kalusugan at kalayunin pangalagaan at magparami ng mga ito. Ang paggamit ng ilang pamamaraan para sa pagtukoy ng edad ng tupa ay nagbibigay ng mas tiyak na impormasyon. Halimbawa, bukod sa paggamit ng ring sa sungay, maaaring gamitin din ang dental examination kung saan tinitingnan ang kondisyon ng mga ngipin at pagbabago nito habang tumatanda ang tupa. Ang pagsasaliksik sa mga ngipin ay maaaring magbigay ng indikasyon ng edad sa pamamagitan ng pagtingin sa pagbabago sa itsura at kalidad ng mga ito. Ang paggamit ng mga pamamarang ito ng sabay ay nagbibigay ng mas maraming datos at impormasyon sa mga nag-aalaga ng tupa. Ito ay nakakatulong sa kanila na magdesisyon sa tamang pamamahalan ng mga hayop, pagtukoy ng kanilang kalusugan at pagpaplano ng tamang panahon para sa pagpaparami at pagpaparami ng kanilang mga alagang sheep. Ang kombinasyon ng mga pamamaraan na ito ay nagbibigay ng mas eksaktong impormasyon at nagpapahusay sa pangangalaga sa mga hayop na tulad ng mga sheep. Dito naman po, sa Guide to Estimating the Age of Sheep by their teeth. Sa una po, simula ng 0 hanggang 12 na buwan, ang tupa ay may 8 milk teeth at tinatawag na lamb's teeth. Sa edad naman po na 12 hanggang 19 na buwan, ang tupa ay may 2 pangunahing ngipin na tinatawag na tutot at may kabuuang 6 na milk teeth. Pagdating naman po sa edad na 18 hanggang 12 na buwan, ang tupa ay may 2 pangunahing ngipin, 2 gitnang ngipin at 4 na milk teeth at ito ay tinatawag na free tooth. Sa edad na 23 hanggang 34 na buwan, ang tupa ay may 2 pangunahing ngipin, 2 gitnang ngipin, 2 pangalawang gitnang ngipin at 2 milk teeth at ito ay tinatawag na 6 tooth. Sa edad na 25 hanggang 48 na buwan, ang tupa ay may 2 pangunahing ngipin, 2 gitnang ngipin, 2 pangalawang gitnang ngipin at 2 panghuling gitnang ngipin. Ang pangalang ipinapahayag sa bawat yugto ng paglaki ng ngipin ng tupa ay nagbibigay daan para masuri ang pag-unlad ng mga ngipin sa bawat edad ng hayop. Let's move on to the next topic, which is the weight approximation in ruminants. So, weight approximation in ruminants such as cattle, sheep, or goats, and buffalo is important for several reasons in livestock management. So, meron ditong 6 key reasons why it became significant or it became important in weight approximation. But before that,
What is weight approximation? So, weight approximation, it is used to describe the process of estimating or determining weight but not exactly or not accurately. Meaning, ina-estimate mo lang or kinakalkula mo lang yung timbang ng isang specific na ruminants na alaga mo, pero hindi ibig sabihin na tama mismong tumpak yung timbang na makukuha mo. Unlike na gumamit ka ng literal na weighing scale, it's just an approximation, kumbaga, or estimating from the word approximation. So, moving on, the first one in the 6 key reason is the nutritional management. Wherein dito, kapag alam ng farmer yung approximate na timbang ng alaga niyang ruminants or like for example, yung carabao, ang alaga niyang carabao, ma-identify ng farmer or nung sabihin natin na yung grower, ma-identify ng grower yung need nilang i-provide para dun sa alaga nila in terms of feed, supplements, and other medications para ma-maintain yung health and yung health ng kanilang mga alaga. By that, I'm giving you an example. Like for example, meron kayong alaga na 1-year-old na buffalo. And then, kapag alam mo yung timbang nung specific buffalo na yun, ma-identify mo kung gaano ba yung ml nung vaccines na ibibigay mo sa kanya, mo sa kanya, ituturok, ganun. Kasi, by knowing its weight, ma-identify mo nga kung gaano karami ba yung ibibigay mo. Ganon din sa feed. Kung suitable ba sa kanya yung ganong karaming ipakain na kilos ng mga, like for example, is yung mga hay, forage, ganon. Kung gaano karami yung ipapakain mo sa kanya. Or kung mako-convert niya ba yon into fats, or kung mako-consume ba niya yun at para maidagdag sa timbang niya, ganon. So, by that, magkakaroon or malalaman agad ng farmer yung nutritional management na kailangan niyang i-provide dun sa kanyang alaga. Second is the growth monitoring. Dito, mamamonitor ng grower ng mga ruminants kung meron bang nangyayaring growth development dun sa alaga nilang ruminants. Like for example, matatrack nila yung weight changes at a time. At a time na kinuha nila yung timbang. Like for example, this week, kinuha nila yung timbang and then next week, kukunin nila yung timbang. From that, malalaman nila based sa pagitan kung gaano ba yung in-increase nung paglaki nung alaga nilang hayop. And then also, ma-assess nila yung effective management practices. Kung halimbawa, yung practices ba na ginagamit nila is suitable ba? Or kung meron ba silang kailangang i-adjust or kailangan ba nilang i-maintain o i-improve, ganun. Next is may evaluate nila yung performance ng isang individual animals na kabilang doon sa isang grupo. Specifically, ginagawa doon sa mga malalaking farms, ganun. From that, ma-identify din ng farmers kung yung specific breeds ba na yon ng ruminants is suitable ba siya for growing. And then, by knowing the weight of a specific animals, easily lang na malalaman ng grower kung kailangan bang i-cull na or per cull na ba or per dispose na ba yung ruminants na yun. Kasi nga, for example, nagpapakita siya ng pagiging underweight or nagiging stunted na siya or nababansot na siya, ganun. Siyempre, per culling na ang diretsyo nun ng mga ruminants na yun. So, napaka-importante na malaman mo yung approximation ng timbang ng isang alaga na ruminants. Also, ma-adjust mo yung feed programs na ina-apply mo dun sa mo. For example, yun nga, may mga underweight or kung meron bang mga overweight naman, malalaman mo kung alin ba dun sa mga ruminants na yun yung nakakapag-digest ng maayos ng kanilang na-intake na feed. Next is the health monitoring. From this, weight approximation is an important tool for monitoring the health of well-being of ruminants. Sudden weight loss or weight gain can indicate underlying health issues such as parasite infections or metabolic disorders. So dito, by having a continuous weight approximation records, monitor mo kung healthy pa ba yung alaga mong ruminants. For example, na nagkaroon bigla ng pagbabago sa timbang niya. Syempre, mapapansin mo kung meron bang
mga factors na nakakaapekto like yung pagkakaroon nga ng mga parasites or kung nagkakaroon ba ng bulate or something na kailangan mong bigyan ng solutions or nagkakaroon ba ng infections or something na meron bang wounds na nakakapag-cause ng stress dun sa mga alaga mo kaya nagre-reduce sila ng weight, ganon. And then yung mga metabolic disorders or kung hindi ba sila natutunawan kaya hindi sila tumataba, ganon. Mapapansin mo rin yun or easily mamamonitor mo if you were the grower. If you were one of the grower, mamamonitor mo yun through knowing the weight approximation. By regularly monitoring the weight, farmers can detect potential health problems early. So from that, mapiprevent mo na mag-cause pa ng paglala yung problema. Or, kumbaga, maaagapan mo agad na bigyan ng solusyon or magkakaroon ka ng intervention and treatment agad-agad. And of course, by knowing that at first, syempre, magkakaroon ka ng prevention management. So, depende na rin yun sa mga practices na ina-apply mo. So, fourth one is the reproductive management. It helps to determine the appropriate age and weight of breeding, as well as monitoring the body condition of pregnant animals. So, dito, sa reproductive management, kapag accurate yung timbang ng alaga mo, matutulungan yung mga growers nito para ma-determine kung yung appropriate age ba nila is tama doon sa timbang ng kanilang alaga based on sa breed. And also, best din na malalaman mo yung condition ng isang pregnant ruminant or pregnant na alaga mo kapag alam mo kung ano yung timbang niya. By knowing the weight of a pregnant animal, monitor mo kung meron bang sudden changes sa condition niya. And then also, by ensuring that animals are in optimal weight for reproduction, farmers can improve the breeding success rates and overall reproductive performance. Siyempre, kapag nasa tamang timbang yung alaga mo, or suitable siya for breeding, magiging successful yung reproductive management or magkakaroon ka ng reproductive management and then, syempre, magkakaroon ng kapag nasa suitable na timbang yung alaga mong ruminants is, syempre, magkakaroon ng success rates and overall reproductive performance. Meaning, the ruminants or yung alaga mo mismo is able to perform the reproduction processes involving nga dun yung physical presence, kung kaya niya bang gawin yung mga do's para sa reproduction, mga tasks para sa reproduction. And then, next is the market value assessment. So, market value assessment is a weight approximation is essential for determining the market value of a ruminant. So, dito, yung mga mamimili is nagbe-base sila sa timbang nung, halimbawa, alaga mong ruminants. Like, for example, sa mga karne, ganun. Or, kahit dun sa mga livestocks nga, yung mamimili, kung ano yung timbang nung alaga mo, kung siya ba ay 2 fats or 2 thin, kung mababa yung timbang niya, syempre mababa lang din yung presyo. Kasi pag mababa yung timbang, di ba, payat siya, kumbaga, yung presyong ibibigay sa'yo is mababa lang din. If naman, nasa standard siyang timbang, syempre, nasa high price din yung makukuha mo. Yung importante na malaman yung approximate na timbang ng isang hayop para ma-assess din yung market value or yung presyo nung magiging presyo nung alaga mo. Syempre, para din naman kumita yung mga grower, yung mga nagre-raise ng mga domesticated ruminants or kahit yung mga large ruminants. And then also, the last one, the sixth, is for record keeping and documentation. So, importante na magkaroon tayo or i-apply yung weight approximation para sa record keeping and documentation purposes. Kasi, it allows the farmers to maintain the accurate records of animals' weight, growth rates, and health trends. So, dito, pag nagkaroon ka ng records or yung mga documentation, monitor mo din yung performance nila, and then, makaka-comply ka dun sa mga regulatory requirements kasi alam mo yung every details ng alaga mong hayop. Syempre, yung
each of alaga mo, merong kanya-kanyang records kumbaga. So, from that, magiging basis mo yun para ma-inform mo yung other management. Like for example, yung pagbebentahan mo kung ano ba yung mga practices na kailangan nilang gawin. Kasi nga meron kang records at data na hawak. So, kapag tinurn over mo, mas madali na para sa kanila kung halimbawa mga alagaan din nila. So, those are the importance of weight approximation and record keeping and documentation. So, all in all, sobrang halaga ng weight approximation or yung accurate weight estimation ng mga ruminants. Moreover, direct weighing is the most accurate method, but then we can also rely on a weight approximation if we don't have the machine or equipment para gamitin at para makakuha ng mga accurate measurements ng timbang, for example. It may not always be feasible or practical, specifically in large herds. Usually sa mga malalaking husbandry, ginagamit nila is yung literal na weighing scale. But to be practical, specifically sa mga small growers lamang, pwede naman nilang gamitin yung other ways in weight approximation wherein mas makakatipid and then much magiging practical lang din sila. Merong few commonly used methods can be applied by or can be used by the growers. Those methods are, syempre, nakadepend pa rin. Hence, sinasabi nga na yung weight approximation is essential aspect of livestock management. Not just na binibigyan nito ng proper knowledge yung mga grower kung paano sila magdesisyon in terms of different factors or aspect ng pag-aalaga nila sa isang domesticated animals. And also, yung kagaya nga ng baka, kalabaw, kambing, at saka tupa, mabibigyan nila ito ng effective livestock management or makakapag-apply sila ng different practices na suitable para dun sa isang specific alaga na yun. Depende kung alam nila yung approximate timbang. Also, hindi natin may kakaila na mas tama yung paggamit ng mga weighing scales or literal na weighing scales. Kasi yun ay specifically accurate siya na kakalabsan. But then, yung accurate method na yun is pwede naman natin siyang i-discard, kumbaga, kasi we can use the other way or other method, which is yung weight approximation nga lang. Usually kasi sa mga large company or yun na nga, sa mga lalaking production, ginagamit nila is specifically sa mga farms, ginagamit nila is yung accurate or yung weighing scale. Meron naman din iba na sa pagiging practical nila, ginagamit nila yung measuring tape or yung weight approximation lang. Kasi less gastos, less equipment, and then it makes easier for the labor. Kasi nga, syempre kung gagastos ka pa ng mahal para sa equipment, kung maliit lang din naman yung kikitain mo kasi small grower ka lang, nagiging practical lang. But then, it is very useful pa rin naman na gamitin itong weight approximation. Kumbaga, malalaman mo pa rin naman yung timbang. But not that far from the accurate na timbang or yung weight ng isang alaga mo. Kumbaga ito ay estimation lang, kumbaga. So next, yung approximation of weight ng isang ruminants can be varied on its accuracy depending on the factors such as yung breed, age, body condition, and measurement technique. Yung direct weighing nga, yung paggamit ng weighing scale, yung pinakang accurate method na gamitin. Pero, in such cases, yung paggamit ng weight approximation or itong methods na ito, nakadepende pa rin siya or nakadepende pa rin yung accuracy niya sa breed ng isang specific na ruminant na natitimbangin mo, kung ano yung age niya, and then, kung ano yung body conditions niya. Like for example, dito masasabi mo na underweight yung alaga mo ruminants, depende kung sa age niya, kung ikukumpara mo sa age niya. Kasi di ba bawat ages ng mga ruminants is meron siyang standard na weight dapat.
So, kapag hindi niya na-reach yun, depending on her age, malalaman mo kung underweight ba siya, kung overweight ba siya, ganun. And then, importante na dito sa weight approximation na regular mong gagawin or regular ka magme-measure para malaman mo kung meron bang sudden changes, and then kung malaman mo kung accurate ba yung nakukuha mong data day by day. Like for example, malalaman mo na tama yung records mo or yung data na nakukuha mo if week by week, halimbawa nagtitimbang ka and then you have the records na nag-i-induce or nag-i-increase yung timbang niya week by week. From first week, second week to third week. Ibig sabihin, tama yung data na kukuha mo kasi nag-i-increase siya. Not just tama, pero parang more like tama yung estimation mo. Kasi merong changes na nangyayari or merong pagbabago. From those 4 factors, importante pa rin na regular mong i-monitor yung calibration and weight approximation. Kasi nga, kung palagi mo siyang gagawin, syempre, test mo or ma-identify mo kung yung accuracy nung mga data na nakuha mo or nag-gather mo. Kasi kung week by week mo siyang gagawin, magkakaroon ka ng observation regarding on its differences, and then makukompare mo siya, makukompare and contrast mo siya kung tama ba, and then ma-identify mo kung ano ba yung gaano kalaki yung gaps, kung gaano kalaki yung pagitan, or kung gaano kalaki yung in-increase, ganun. Malalaman mo kung tama ba yung sukat na nakukuha mo week by week, ganun. So from that, you can say that it is an effective livestock management. So next thing I'm going to discuss was the formula in getting the weight approximation in ruminants. First is for the sheep. The formula we're going to use is the heart girth raised to 2, or heart girth times body length, or kung gaano kahaba yung sheep na nakuha mo. And then, we're going to divide it into 300. So, 300 was the standard weight of a sheep. It was given. And then, also, meron akong some videos na napanood online. They've used 400 as a divisor dun sa heart girth and body length of sheep. But then, konti lang yung gumagamit nun. Kaya, we're prepared to use the 300, the over 300. Kasi siya yung, let's say, siya yung accurate na gamitin or suitable na gamitin for knowing the weight approximation in sheep. So to continue, the formula is heart girth times body length over 300 is equals to animal weight in pounds. Like for example, is kumuha tayo ng measurement ng sheep which has a heart girth equals to 35 inches, or yung sukat ng heart girth niya is 35 inches, and then yung body length niya from front shoulder up to its pin bone at the back, it measures 30 inches. So, ika-calculate natin yon 35 times 35, kasi nga dalawang heart girth yung gagamitin natin, times 30, which is yung inches ng kanyang body length, and then divided by 300 is equals to 122 pounds. So, yung weight approximation natin is, yun na yung resulta, which is yung 122. So, yun yung timbang ng alaga mong sheep. So, next, let us know why the weight approximation in ruminants is important in culling. So, first, what is culling? Culling refers to selective removal of animals from herd based or a certain criteria, which is the weight approximations provides valuable information for making informed culling decision. So, sa pag-perform ng culling sa isang specific herds na or groups of animals or ruminants, kino-consider natin dito yung weight approximation or yung timbang. So, meron dito 5 dahilan kung bakit naging importante yung pag-consider ng timbang. First is the productivity and performance. So, mahalaga yung weight approximation para ma-assess natin kung productive pa ba or maganda pa ba yung performance ng alaga mong ruminants. Kung ikukumpara dun sa mga kapwa niyo ruminants in a herds or in a group of animals. Kasi kapag yung isang ruminants or specific na hayop, like for example, yung isang tupa is nag-fall under siya or nag-fall below siya dun sa desired weight
na gusto mong ma-meet sa mga alaga mo, ibig sabihin, presence dito yung lower growth rates or mabagal na paglaki, kumbaga nababansot kung ganun. Kung nababansot sa madaling salita. Meaning, malalaman mo dito kung efficient ba yung feed conversion ability nung alaga mo, and then, kung meron ba siyang other performances issues. From that, ma-identify mo kung for culling na ba siya or kung hindi pa. Kasi kapag alam mo yung timbang ng specific na alaga mo, is ma-identify mo kung siya ba ay pwede pang manatili dun sa farm or dun sa group of herds or sa herds. Kasi kung nakakadagdag lang din siya sa pag-consume ng feed, but then hindi naman siya lumalaki or nabansot na talaga siya, pwede mo na siyang i-dispose or kumbaga, pwede mo na siyang i-select for culling. Kasi kung hindi din naman siya lalaki, much better na mag-stop na yung pag-consume niya dun sa mga supplies para you can use this in other purposes din. So, next is the breeding selection. So, sa breeding selection, kailangan alam mo yung timbang meron kang estimation ng timbang ng breeds na panggagalingan ng mga offspring mo. Kasi, syempre, di ba, meron kang ideal weight na kailangan mong ma-meet or gusto mong ma-meet para dun sa mga alaga mo na paparamihin. Syempre, kung ang paggagalingan nun is by the breeds na merong mga mapapayat na lahi or mababang timbang or maliliit na uri, syempre hindi mo na is not fair na magpaparami ka ng ganong klase kung alam mong hindi ka kikita sa ganong breeds na pipiliin mo. And also, from that, makakapag-focus din yung mga grower sa pag-breed ng animal nila, which is makakapamili sila ng mga genetically predisposed to produce offspring. Wherein kapag alam nila yung specific na amount or specific na timbang ng alaga nila, alam nila kung alin dun yung hindi pwedeng i-breed, kung alin dun yung hindi suitable na magparami, ganun. Or so, easily, madidispose na nila agad or mas-select na agad nila for culling. Next is yung feed efficiency. Dito, malalaman nila kung tama ba yung or ma-evaluate nila kung tama ba yung mga feed na ibinibigay nila or sinusupply nila doon sa specific ruminants or naalaga nila. Kung, like for example, kung nare-reach ba nila yung mga target weights na, kung nare-reach ba nila yung mga target weight na kailangan nilang ma-attain by giving specific measurements of feeds. Kung nako-convert ba lahat yun nung ruminants para sa fats nila or para maka-gain sila ng weights, kumbaga. Yun yung tinatawag na feed conversion ratio, wherein yung kinain nila is mako-convert nila into a weight. So, dun nga, pumapasok yung sa culling ng mga specific animals na which is stunted na sila or nababansot na sila or hindi na sila nakakapag-convert ng efficiently, hindi sila nakapag-convert ng feed efficiently, pwede na sila, malalaman ng farmers na kung pwede na ba silang ikal para makabawas or pwede na silang maselect for culling para mabawasan din yung feed cost ng buong herd. Isa rin yun sa feed efficiency para mabawasan yung feed cost, kumbaga. Then, the number 4 is the market value. So, by knowing the weight approximation, is from that, malalaman mo or ma-assess ng grower yung market value ng isang alaga niyang ruminants. Kapag ito ba ay nasa desired weight or kapag naman nasa mababang weight lang siya is nasa lower price siya, ganun. From that, pwede mo nang ikal yung mga animals na hindi na-meet yung mga pwede mo nang ikal yung mga animals na hindi na-meet yung weight requirements para sa magandang prices ng market. Next is the herd health and management. So, dito, importante din yung weight approximation para makapag-provide tayo ng insights or yung mga grower para makapag-provide sila ng insights in the overall health management
nung pag-aalaga nila ng ruminants, kasi nga kung tama ba yung pinoprovide nilang feed, kung tama ba yung pinoprovide nilang other supplements and vaccinations, like for example, then yung medication, kung tama ba yung napoprovide nilang practices sa pag-aalaga. And then also, i-consider dun yung number of population nila or sa isang specific herds. Animals that constantly fail to reach the target weights may indicate underlying health issues. So yun, ma-identify nila kung meron bang mga specific problems yung mga ruminants sa isang grupo or sa isang herd. Meron ba ditong poor nutrition or inadequate management practices? Sa pamamagitan ng eliminate ng mga ruminants na hindi na-maintain yung healthy body condition nila, mababawasan yung mas malaking gastos. Kasi nga, di ba, mas malaking gastos sa pag-maintain ng feed nila, pag-maintain ng pag-supply sa kanila ng mga medications and vaccinations, tapos hindi rin lang naman sila lumalaki, and then at the end, nalugi lang din kasi nga mas marami pa yung na-consume nilang food and other vaccinations and other supplements, mas marami pa yung na-consume nila kaysa dun sa price na ipapato sila sa kanila ng market kapag nabenta na ganun. So, dito nagkakaroon ng pagkalugi. So, the next topic will be discussed by Generous Beltran. Good day everyone, my name is Jenny Rose Beltran and this is my part. So let's proceed to my topic. In weight approximation and ruminant, meron tayong mga few commonly used technique. First is the visual estimation. Ang visual estimation ay isang paraan ng pagtansya o pag-estimate ng timbang ng ruminant like cattle batay sa kanyang itsura. Ito ay ginagamit kapag wala o hindi available ang ibang technique sa pag-weight estimate at maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga nagmamanage ng alagang hayop na nais masukat ang timbang ng kanilang mga hayop sa mabilis at praktikal na paraan. Ngunit mahalagang tandaan na kadalasan sa ganitong pamamaraan ay hindi ganun ka-accurate ang weight na nakukuha sa visual estimation. Sa visual estimation, ang mga nagmamanage ng alagang hayop ay umaasa sa kanilang karanasan at pag-unawa sa mga part ng katawan ng ruminant na maaring magbigay ng information tungkol sa timbang. Halimbawa, ang laki ng dibdib, katabaan, at pagkakaroon ng muscle mass ay maaaring maging batayan para sa tansya ng timbang. Gayunpaman, mahalaga ang tamang karanasan at kasanayan sa visual estimation dahil maaari ngang maging hindi eksakto ang resulta nito. Ang mga tagapag-alaga ng hayop na may mahabang karanasan ay maaaring magtagumpay sa ganitong paraan, ngunit ito ay nangangailangan ng regular practice upang mas maging effective ang ganitong pamamaraan. Although maaaring maging mabilis ang visual estimation, mas mainam pa rin na gamitin ang iba't ibang pamamaraan tulad ng paggamit ng timbangan o weighting scales para sa mas eksaktong timbang ng ruminant, lalo na sa mga sitwasyon na kritikal, mas kinakailangan ng accurate na timbang tulad ng sa mga commercial na operasyon o sa veterinary medicine. Next is the heart rate measurement. Ang heart rate o ang pagsukat ng lapad ng dibdib ng ruminant ay maaaring gamitin sa weight approximation o pagsusukat ng timbang ng hayop. Ang pamamaraang ito ay may connection sa pagganap ng timbang dahil may mga established na formulas na nag-aim to calculate the weight of the heart rate measurement. Madalas ang heart rate ay may correlation sa iba pang mga sukat tulad ng length at height ng hayop upang makakuha ng mas accurate estimation ng timbang. Ang mga weight estimation formula ay maaaring iba-iba depende sa uri ng ruminant at iba-ibang sistema ng measurement na ginagamit. Ito ay isa sa kapaki-pakinabang na paraan, lalo na kung may hindi ka agad available na timbangan o weighting scale. Ngunit kagaya ng iba,
ibang mga pamamaraan ng weight estimation, ito ay may limitasyon at hindi kasing eksakto tulad ng direktang ang paggamit ng timbangan. Mahalaga pa ring isaalang-alang ang iba't ibang aspeto tulad ng kondisyon ng katawan ng hayop at uri ng ruminant upang mapabuti ang accuracy ng weight approximation gamit ang heart rate measurement. Next is the body length measurement. Ang body length measurement ay maaaring gamitin sa weight approximation o pagsusukat ng timbang ng ruminant, particular na kapag wala o hindi available ang timbangan. Ang pamamaraang ito ay nag-aalok ng alternatibong paraan upang makakuha ng estimate na timbang ng hayop batay sa haba ng katawan nito. Ito ay madalas na isinasagawa gamit ang measuring tape o ruler para matukoy ang haba ng katawan mula sa ulo hanggang sa dulo ng buntot. Ang body length ay kasama sa mga formula para sa weight estimation. At ang resultang timbang ay maaaring magbigay ng idea sa pangkalahatang timbang ng ruminant. Gaya ng iba pang mga method sa weight estimation, ito ay may mga limitasyon at hindi kasing eksaktong tulad ng pagsusukat gamit ang timbangan o weighting scale. Subalit, ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga kaso kung hindi agad maaaring magamit ang timbangan o sa mga sitwasyon na nangangailangan ng mabilis na tansya ng timbang. Next is the livestock scale or weighting platform. Ang livestock scale ay pangunahing ginagamit sa mga commercial na operasyon tulad ng mga ranch or farms na nangangailangan ng eksaktong datos sa timbang para sa tamang pangangasiwa ng kanilang alagang hayop. Ito rin ay mahalaga sa mga veterinary clinics at research facilities kung saan ang tamang timbang ng ruminant ay mahalaga sa diagnostic at research purposes. Sa paggamit ng livestock scale, ang hayop ay inaiaakyat o pinapasok sa platform na may built-in na timbangan. Ang mga electronic load cells o sensors sa ilalim ng platform ay nagbabasa ng timbang ng hayop. Matapos na maitimbang ay maire-record ito sa isang system. Ang technology ito ay nagbibigay ng highly accurate na resulta kumpara sa ibang pamamaraan ng weight approximation. Sa kabuuan, ang paggamit ng livestock scales ay nagbibigay ng pinaka-epektibong paraan para sa eksaktong weight approximation ng ruminant na may malalim na implikasyon sa kanilang kalusugan, pangangalaga at pangangasiwa. Formula in computation. These formula are based on measurements taken from the animals such as heart rate or body length. Here are a few commonly used formula in weight estimation. So bago yun, is kukunin muna natin yung body length, heart rate and body length ng cattle. Measure the circumstance of the animal as shown in the distant C in the illustration. Para makuha natin yung heart rate ng cattle is make sure to measure the gait in the relation to the location of the animal's heart. And yung step 2 is to measure the length of the animal's body as shown in the distance A in the illustration. So from the A hanggang B is yun yung susukatin mo para makuha yung length ng animal's body. So using the measurements from step 1 and 2, calculate the body weight using formula heart rate times heart rate times body length divided into 300 equals animal weight in pounds. We have here an example. For example, if a cattle has a heart rate equal to 70 inches and a body length equal to 78 inches, then the calculation would be 70 times 70 times 78 divided into 300 equals 1,274 weight in pound. In weight approximation in ruminants, we have a recommended method for measuring the body length. First is positioning the animal. Ang pagsusukat ng haba ng katawan ng hayop para sa weight approximation ay nangangailangan ng tamang posisyon ng hayop. Ang wastong pagposisyon ng hayop ay nagbibigay ng mas eksaktong resulta. Mahalaga na ilagay ang hayop sa isang flat na surface tulad ng isang maayos na semento o
o kahoy na platform. Ang ganitong uri ng surface ay nagbibigay ng suporta at nagpapadali sa pagkuha ng tamang haba ng katawan. Panatiliin ang hayop sa straight at relax. Huwag pilitin ang hayop na mag-flex o mag-curve ang katawan nito. Ito ay makatutulong na mas accurate ang measurement ng haba. At siguraduhin na meron ka ring o mas mahalaga na meron ka ring katulong o nag-a-assist sa isang nagasukat para mas makatulong ito upang makip ang animal sa steady na position at sa mas kalmadong paraan upang makuha ang measurement process. May mga panganib rin kapag hindi nakaposisyon ng maayos ang isang ruminant. Maaring magkaroon ng injury sa hayop man o sa mismong nagsusukat. Kung gagamit man ng measurement tape, siguraduhin na ang mga puntos ng sukat ay consistent. Halimbawa, mula sa dulo ng ilong hanggang sa dulo ng buntot. Dapat ay eksaktong naayon sa haba ng katawan. Ang tamang pagposisyon ng hayop ay mahalaga sa pagkuha ng tamang haba ng katawan para sa weight approximation. Ito ay nagbibigay ng mas reliable na basihan para sa iba't ibang formula o method na gagamitin sa pagtatansya ng timbang ng hayop. Next is identifying the point. Sa identifying the point, importante ito sa pagsusukat ng haba ng katawan ng hayop para sa weight approximation. Ang mahalagang i-identify ang nose tip, head, shoulder, and tail. Halimbawa, simula ang sukat mula sa dulo ng ilong o mukha ng hayop. Ilagay ang simula ng measuring tape sa bahagi ng dulo ng ilong at ituloy ito pababa sa katawan. So, sa pamamagitan nito, kung na-identify mo ang nose tip, is mas madali mong mailagay kung saan magsisimula ang pagsusukat hanggang sa matapos ito. Kung ang haba ng katawan ay bubuuin ng ilang bahagi tulad ng lieg, likod at buntot, tiyakin na na-identify ang tamang simula at dulo ng bawat bahagi. Ito ay importante upang makuha ang kabuuang haba ng katawan. Ang pagtukoy sa mga tamang points sa pagkuha ng haba ng katawan ay nagbibigay ng accurate weight approximation. Ang mabuting pagkaka-identify ng mga points ay nagbibigay ng eksaktong pagsukat na nagiging basihan para sa iba't ibang paraan ng pagtatansya ng timbang ng hayop. Yun lang ang aking part. Salamat. As what I'm saying kanina, further, we can use the measuring tape or the measuring stick in having the measurements of the heart girth and the body length of a specific ruminant, like for example the sheep, goat, buffalo, and cattle. So in relation to the recommended method for measuring the body length, in connection to the recommended method for measuring the body length of a ruminant, the number 3 was the measuring the body length. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina na ang pag-measure ng body length ng isang ruminant is nagmumula using measuring tape or measuring stick, magmumula ito dun sa point of the shoulder, and then next and bring measuring tape up to its fin bone, and from that, makukuha mo na yung measure ng length ng isang ruminant. And then, also, to ensure that the measuring tape or the measuring stick is straight and in parallel to the body. Dapat daw nakaparallel yung tools na gagamitin natin na pang-measure, hindi siya nakabaliktot or something, hindi siya maluwag ang pagkaka-extend, ganun. Para makuha natin yung tamang length measurement. Next is the recording and using the measurement. So, after getting the body length, syempre kailangan natin yung i-record para iwas na makalimutan din natin. And then, para accurate yung measurement na mapoprovide natin in case na kailangan na natin itong gamitin. Like for example, sa calculation and for records also and documentation. Ang topic ko po for today is selection of breeding stock. So, kapag sinabi natin selection, ito yung pagpili natin na gagamitin kasangkapan para sa pagpapabuti ng hayop. Yung breeding stock din is yung grupo ng mga lalaki at babae na ginagawang magulang para sa susunod na
generation. Yung selection ay proseso ng pagpapahintulot sa ilang hayop na maging magulang para sa susunod na generation. Yung mga piling hayop ang bumubuo sa breeding stock. Dapat maipasa ng breeding stock yung magagandang katangian sa kanilang mga anak para sa mas mahusay na performance at para din mapabuti yung alagang hayop. Yung proseso ng pagpili is paulit-ulit lamang para sa maraming generation. At nagpapataas din ito ng pagkakataon na magkaroon ng kanais-nais na katangian ng isang hayop. Yung pagpili or yung selection is nagpapataas or nagpapalitaw ng mga kanais-nais na gene at binabawasan din yung paglitaw ng mga hindi kanais-nais na mga gene. Sa panahon ng pagpili, yung mga katangian na pipiliin ay unang pinag-aaralan upang mapabuti at matiyak na hindi ito makakasama sa kapaligiran. Ngunit higit sa lahat, yung genetic makeup. Yung selection din is nakakatulong na mapabuti yung mga katangian na lubos na mamamana. Doon naman sa pagmamana is nangangahulugan siya na may posibilidad ng isang particular na katangian na maipasa doon sa mga anak niya at may matibay na namana. Yung isang katangian din tulad ng pagkakaroon ng gatas ay mababang pagmamana lamang. Ibig sabihin, may mahinang namana at malaking porsyento ng karakter ang apektado ng kapaligiran. May mga factors din kapag pipili tayo ng mga breeding stock. Una is age. Dito sa age, dapat alam natin kung anong age yung aalagaan natin para alam din natin yung edad nila na mas magpo-produce sila ng maayos. Dito din sa age, yung mga batang hayop at hindi pa nanganganak ng higit sa 3 beses ang dapat piliin. Yung mahabang buhay ang kanilang mas magiging produktibo. Yun namang matatandang hayop ay mahirap na maging breeder dahil nga mababa na silang mag-produce. Kasunod naman is level of performance. Dun sa level of performance, yung may matataas na production yung dapat nating pinipili. At yung may magagandang performance is dapat inire-record. Yung may matataas na performance ng hayop ay makikita dun sa mataas na produksyon ng gatas at egg production. Yung may mataas din na prepotency ay may kakayahan ng isang magulang na magpasa ng magagandang katangian sa kanilang mga supling or anak. Yung namang yung may magagandang record ay itinatago at yun ay ginagamit ng mga farmers para dun sa iba pang purposes. Kasunod naman is physical fitness. Dito sa physical fitness, dapat yung mga hayop na pipiliin natin is dapat wala silang anumang physical na depekto tulad nung monod eye, limping, irregular number of teeth, scrotal hernia, defective and weak backline. Kasunod is health. Dapat hindi dadami yung may mga sakit na hayop. Yung mga sakitin ay hindi dapat ginagamit bilang breed. Kasi alam naman natin kapag sakitin is mababa sila mag-produce. At yung may mga hayop na lumalaban dun sa mga sakit is dapat pinapasa nila yung mga katangian nila sa kanilang offspring or anak. Dahil yung mga ganong hayop is ibig sabihin malakas yung immune system nila, hindi agad-agad sila tatamaan ng sakit. So mas makakapag-produce pa sila ng mas madami. Kasunod naman is body conformation. Dito sa body conformation, dapat yung pipiliin nating mga hayop is para doon sa pag-anak is ayon doon sa wastong anyo ng kanyang katawan. Hindi masyadong maliit or hindi masyadong malaki, yung katamtaman lang. At yung mga inahing baka ay dapat wedge shape yung katawan nila, may malaking udder, may manipis at yung binti at leeg ay mahaba. Kasunod naman is temperament or behavior. Yung mga hayop na may masasamang ugali or hindi maganda yung kanilang behavior is dapat inaalis. Halimbawa nito yung cannibalism, pagkain ng itlog at pagiging agresibo or yung naninipak. Kasi dapat alam din natin yung behavior ng isang hayop. Dahil kapag hindi, maaaring makasakit siya ng mga nag-aalaga sa kanya. Kasunod is quality products. Dito sa quality products, dapat ang pipiliin nating mga hayop is yung magbibigay ng mga produktong may mataas na kalidad tulad ng karne niya, itlog at gatas.
Kasunod is mothering ability. Dito sa mothering ability, dapat yung mga hayop na pipiliin natin is dapat mayroon silang mahusay na kakayahan at yung mga hayop na may magandang or natural instinct sa kanilang anak. Ito yung bibigay daan dun sa kanila na palakihin yung mga anak nila hanggang sa pagwalay. Kasunod is prolificacy. Dito sa prolificacy, yung mga hayop na pipiliin natin is dapat mataas yung pakinabang o prolific sila. Ibig sabihin, yung mga hayop na may kakayahang manganak ng maraming supling or sa isang anakan. Ito ay dapat isa-alang-alang kapag pipili ng baboy or kuneho. Yung mga record or talaan din is tumutulong doon sa pagpili sa masaganang lahi para sa breed for mating. Kasunod naman is selection of cattle and sheep. Dito sa selection in cattle, ito yung kinukonsidered. Una is level of performance, yung pagkakaroon ng maraming gatas, length of lactation period or yung tagal ng panahon niya na pagkakaroon ng gatas, calving intervals or yung pagitan doon sa pagbubuntis niya, age of the animals, pagiging fertility, physical fitness, health of the animals, body conformation, at pagiging angkop din dun sa enterprise or beef. Kasunod naman is selection in sheep. May kakayahan siyang maging ina, yung bilis din ng kanyang paglaki, wool quality, carcass quality or yung kalidad ng kanyang karne. Angkop din siya sa enterprise, wool or mutton. Flocking instinct at kalusugan ng hayop. At physical fitness din siya. Walang minanang depekto. Kasunod naman is selection in goats. Ito yung kailangan nating i-consider. Yung pagiging fertility niya, may kakayahan din siyang maging ina, bilis ng kanyang paglaki, twinning rate, kalidad ng kanyang karne or yung dressing percentage, bilis ng paglaki, suitability to the enterprise milk or mutton, yung kalusugan ng hayop, yung age. May tinatawag din tayong level of methods of selection. Una is mass selection. Dito sa mass selection, ito yung mga hayop na may superior na katangian or highly heritable breed. Ito yung pinipili at pinapayagang makipag-mate sa iba. Yung mga anak or supling nila is magpapakita ng mas mataas na pagganap kaysa sa kanilang magulang. Ito ay dahil pinapataas ng mass selection yung paglitaw ng mga kanais-nais na gene sa isang population. Kasunod is progeny testing. Dun sa progeny, ito yung nagre-resulta mula dun sa mga piling magulang or yung pamimili ng magulang. Dito din sa pamamarang ito yung isang grupo ng mga anak or supling na ginagamit upang madagdagan yung tama sa pagpili ng breeding stock. Ito din ay paraan na ginagamit kapag yung karakter na pipiliin is mababa yung namana at isa din yung kasarian lamang niya. Yung pamamarang ito ay tumatagal ng hanggang 9 na taon bago makita yung resulta. Kasunod is contemporary comparison. Ito yung tumutukoy dun sa ibang baka na ipinanganak na parehong toro. Ito yung paghahambing ng karaniwang produksyon ng mga anak na babae ng bawat toro sa iba pang baka na tinutukoy bilang mga kontemporaryo. Sa paraang ding ito ay pinapalagay yung pagkakaiba sa pagitan ng parehong lahi at hindi genetic na pinagmulan. Yung advantages niya is posibleng ihambing yung mga inahing baka na may iba't ibang edad sa iba't ibang lokasyon. Tinatanggal din ito yung pagkakaibang dala ng kapaligiran at posibleng gumawa ng direktang paghahambing ng mga stud bull sa iba't ibang artificial insemination center. Ito din ay tama dahil sa paggamit ng madaming hayop. Yun lang po. Thank you.